Isang isla, isang biyahe, isang karanasang hindi mo malilimutan. Mula lungsod hanggang kabundukan, mula baybayin hanggang sa gitna ng kagubatan. Lasang-lasa ang kultura. Ramdam mo ang kalikasan. Damang-dama ang saya. Ito ang aming Cebu Overland Loop. Handa ka na bang sumama? Hi guys! Time check, 7:53 PM. So, nandito na kami sa Tabuelan, Cebu. Kararating lang namin. Almost 3 hours yung biyahe ng barko. Sobrang alon, ang sakit sa ulo. Masuka-suka na ako. Kaya siguro sarado talaga yung port sa San Carlos kasi grabe daw yung alon sa Toledo, Cebu. Kaya lumipat kami dito. So ayun nga, malakas-lakas yung alon, talagang gumugulong yung barko. Tumatagilid-tagilid na gano'n. So yun, di na ako nakapag-video. Ito, pagbaba, kakain lang kami din. Hanap muna kami ng pag-check-in. Hindi muna kami ulit magka-camp kasi gabi na. Ayun, palabas na rin kami ng barko. Naglalabasan na sa unahan. So, yun lang. Kabush. Good morning! Good morning! Time check, 7:26 na ng umaga. So, kagigising lang ng dalawa. Nagtutulog-tulugan pa yung isa. So, nagstay lang kami dito malapit sa port. So, hindi na kami nakapag-camp kasi hilong-hilong na rin ako kagabi dahil sa lakas ng alon. So, ngayon, try natin mag-camp. Akyat tayo sa pinaka-north side ng Cebu sa Daang Bantayan. So, try natin maghanap ng campsite doon. Let's go! Simulan na natin ang umaga! So, yun guys, nagpaluto lang kami ng breakfast dito. So, mag-breakfast muna kami. Dagat, low tide. Nakikita nyo. So, hi guys. Alas 12 na ng tanghali. 12:14. Nandito kami sa Medellin. Bamboo Forest. Ayan. So, ang ganda dito ang presko. Hindi ganun kainit. Hindi tulad sa labas ang init. Pero dito napapalibutan kami ng bamboo. Ayan, ganda. Ayan. Okay dito. Relax lang. May entrance fee na 30. Tamang chill vibes. Guys, dito pa rin tayo sa Medellin. Ang galing lang, merong tourist resting area dito. Ayan. Ang gawa ng DOT tsaka ng LGU ng Medellin. Galing. Hi guys, 1:38 na ng tanghali. So, nandito na kami sa Daang Bantayan. Ito yung pinaka-northernmost part ng Cebu. Nandito kami sa pinaka-tok-tok ngayon, pababa na ulit. So, ayun, hanap muna kami ng kakainan. Let's go! Hi guys! Time check, 3:51 na ng hapon. So, pabalik na tayo ng Medellin. Doon tayo magka-camp for tonight. Ayan, ngayon, inuulan kami. So, tingnan natin kung ano mangyayari mamaya ba naglalatag habang umuulan. Let's go! Ayun guys, after a week ng travel namin, ngayon yung day
ba? Day 9? 9. Day 9 ng travel namin. Ngayon lang kami inulan dito na sa Cebu. Lakas. Kasi yung mga nag-vape, kung balak nyong pumunta sa Dantay Bayan, wala kayong mabibilan ng juice or kahit anong vape product nakaban. So magbaon na kayo. Buti na lang may baon akong vape. So hey guys, time check for 11. Nandito pa kami sa Medellin. Nag-decide kami na wag na muna mag-camp. Diretso na kami sa Cebu City. Kasi nag-check kami ng weather sa app. So hanggang alas 3 ng madaling araw pa uulan. So cancel muna. Hindi tayo makakapagpahinga. Mahirapan tayo maglatag, mag-ayos ng mga gamit. So diretso na tayo sa city. Tingnan natin kung anong mangyayari. So, medyo gabi na yung dating natin doon. Mukhang sakto sa Lechon Cebu. Let's go! Good morning guys, time check 10 o'clock na ng umaga. Nandito kami sa GB Hotel sa Cebu, sa may Osmeña. So nag-check in na lang kami kagabi dahil late na kami nakarating dito sa Cebu, around 8 PM na yata. And then ngayon, paalis na dapat kami, kaso si Tulfo ayaw mag-start. Dead ba? Tinawag na natin siya sa Motolite. Then waiting na lang tayo. So yun guys, na jumpstart na si Tulfo. So papunta tayo ngayon sa depot ng Motolite dito sa Cebu para ipa-warranty yung battery. Sayang, mahal din yung battery, worth 19,000 siya AGM. Diba? Sayang yun. Tara, kung samahan nyo kami sa depot ng Motolite. Wow, Heritage of Cebu. Diba, dyan dumapo yung Titanic ng unang panahon. Titanic ni Magellan. Sakay niya si Papay. Nung kumakain sila ng spinach, napunta sila dyan. SKL. So yun, dito na kami sa depot ng Motolite dito sa Cebu. Ayan, iwan muna namin si Tulfo dahil break time. So kami, kakain muna sa KFC. Let's go! Let's go! So hey guys, time check, it's 3:09 in the afternoon. Nandito tayo ngayon sa Pier 3 ng Cebu. So we're going to Bohol muna guys. Puputulin muna natin tong Cebu, katulad nung nangyari sa Negros, para punta muna tayo sa Bohol. So unang matatapos tong Bohol na loop natin bago tong Cebu, then Negros. So yun guys, alas 4 yung alis ng barko, nagbabayad lang kami ng CPA. So ang bayad sa Roro is 3,900. Libre na ang driver from Cebu to Bohol, to Bigon, Bohol. So samahan nyo kami, barko ulit. Then siguro bukas kami magsisimulan yung Bohol, Bohol loop. Pagdating doon siguro hanap muna namin ng stayan para mapagpahinga. Samahan nyo kami guys. So yun guys, time check, it's 3:09 in the afternoon at nandito na kami sa Cebu. Welcome back Cebu. So tatapusin namin bukas. Ngayon papahinga lang muna kami. Simulan namin bukas yung pagtapos sa Cebu Loop. So samahan nyo kami guys. Ngayon papalaundry lang muna kami, hanap ng hotel, and then papalaundry. Tsaka maliligo, hindi pa kami naliligo, walang CR at walang ubos na yung tubig ko sa bubong. So ito muna. Takits later. So 3:17 kalabas na kami ng Port of Cebu. So eto na,
ang paghahanap ng pag-i-stay. Tara, let's go. That's it, guys. We're at the time. So, hi guys! Party lang tayo dito sa loob. Party! Party! Tayo, guys! Party tayo! Party! Bye-bye! Hi guys! Good morning! So it's February 3, 2025 and it's 9:55 in the morning. So paalis namin dito sa instayan namin kagabi na transient house. So yung mga nagbabalak na magstay dito sa Cebu for matagalan or short time lang, pwede kayo magstay dito sa search nyo lang siya, transient house, no? Transient house Cebu Transient House. So madali lang siya, nasa city siya mismo, mapapalibutan ng kainan, may mall, fast food, so accessible sa lahat. Okay na okay dito, guys. So ngayon, mag-iikot muna kami dito sa city kung ano mga pwedeng makita dito. So samahan nyo kami. Let's go! Hi guys, we're back in Cebu and we're here at Magellan's Cross. So second time na namin dito si Baby's first time. O papasyal namin siya dito. Let's go, napakainit. Grabe. Ang Magellan's Cross ay pinatayo mismo ni Ferdinand Magellan noong 1521 bilang simbolo ng pagdating ng Kristyanismo sa Pilipinas. Guys, 11:30 na ng tanghali. Nandito kami sa CNT Lechon. Ito ang Cebu South Coastal Tunnel. Itinayo noong 2010 bilang bahagi ng proyektong mapabilis at mapaunlad ang Cebu. Ito ang kauna-unahang road tunnel sa Pilipinas na may habang halos 1 kilometro at 4 na linya para sa mas mabilisang biyahe. Dumaraan ito sa ilalim ng Plaza Independencia at malapit sa Fort San Pedro, isang tulay sa pagitan ng kasaysayan at modernong pag-unlad. Guys, time check 1:18 na lang hapon. So nandito pa rin tayo sa Cebu.
At patawid tayo ng CCLEX. So, ito pinamahabang tulay ngayon dito sa Pilipinas. So, ayan, bagong gawa dito sa Cebu. Ayan, check nyo guys. Paliparan natin ng drone mamaya kung pwede. Ito ang CCLEX o ang Cebu-Cordova Link Expressway. Ang CCLEX ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas. Ito ay may habang 8.9 kilometers. Isa itong world-class project na nag-uugnay sa Cebu City at Cordova sa Mactan Island. Hindi lang ito basta shortcut. Malaking tulong ito sa mga motorista at turistang papuntang Mactan Airport at mga beach resort. Sulit ang toll fee dahil safe, mabilis at scenic ang biyahe. Kaya kung mapupunta kayo ng Cebu, huwag niyong palampasin ang experience na dumaan sa CCLEX. Ito yung Mactan Shrine. Dito yung naganap yung labanan ni Magellan sa kanila Lapu-Lapu. Dito sila nagpatayan. At ito ngayon tinatawag na Mactan Shrine. Ito. Dito naganap ang labanan sa Mactan, kung saan pinamumunuan ni Lapu-Lapu ang pagtanggol sa isla laban kay Ferdinand Magellan. Ang rebultong ito ay pagkilala kay Lapu-Lapu bilang unang bayani na tumutol sa pananakop ng mga dayuhan. Kung pupunta ka ng Cebu, Mactan Shrine is a must visit. Hindi lang para sa pictures, kundi para maalala rin ang ating kasaysayan. Grabe tong daan na to. Time check, 5:14. Dito na kami sa Temple of Leia. Ito ang Temple of Leia. Pinatayo ito noong 2012 ni Teodorico Adarna bilang simbolo ng wagas na pag-ibig para sa kanyang asawa, si Leia Adarna. Perfect ito para sa mga pictures, pero sa higit sa lahat, kwento ito ng pagmamahalan na tumagal habang panahon. Guys, time check, 6 PM. Nandito na kami sa Gabby's Little Farm. So, tignan nyo yung view namin dito guys. City lights ng Cebu. Napakaangas. Ano yung niluluto mo, mami? Anong dinner natin ngayon? Wow, may pa-steak. Wow. Favorite ni baby. Wow. Baby? Yeah. Let's eat, guys. Steak. Ilalamig ang princess ko. Ginaw na ginaw. Lamig dito. Sarap. Ayan. Pakita mo yung moon, Daddy. Daddy, pakita mo po yung moon. Daddy. Yung angel natutulog sa moon. Yes. O, daddy. Ganda dito. Solong-solo namin ang campsite. Oo. Good morning everyone. So, time check 6:03 na ng umaga. Dito pa rin kami sa Cebu. So, first time namin mag-camp dito sa Cebu. At ito ang umaga namin. Look guys kung gaano kaganda. Napakaganda.
Napakalamig, para nasa Baguio. Ayan, ganda. So ito yung sunrise. Ayan. So pababa na tayo ng south ng Cebu mamaya, guys. So ayun, maya gigisingin ko na rin sila para mag-asikaso. Ngayon, enjoying ko muna yung umaga dito. Guys, 8:45 na ng umaga, paalis na tayo dito sa Gabby's Little Farm. So bababa muna tayo sa Mandaue para kunin yung battery na pinawarranty natin. So tapos bababa na tayo sa south area naman ng Cebu. So tignan natin kung hanggang saan tayo aabutin mamaya. Let's go! Samahan nyo kami, guys. Hi guys, dito kami sa Sirao Gardens. Check natin kung anong meron sa loob. Wala ko ka po. Plano. Go, di ba? Ito ang Sirao Garden. Tinatawag din itong Little Amsterdam ng Cebu. Matatagpuan ito sa Busay, Cebu at kilala sa makukulay na bulaklak. Perfect ito para sa photo ops, prenup shoots o kahit sa simpleng nature escape. Kaya kung trip mo ang nature at picture perfect moments, Sirao Garden ang dapat mong puntahan. Ito naman ang Philippine Taoist Temple sa Cebu. Aakyat ka ng 81 steps bilang simbolo ng 81 chapters ng Taoism scriptures. Ipinatayo ito noong 1972 ng Chinese Filipino community bilang lugar ng panalangin at pagninilay. Perfect spot ito para sa peace of mind, reflection, at syempre, picture perfect view ng Cebu. Ito naman ang Fort San Pedro, ang pinakamatandang kuta sa buong Pilipinas. Pinatayo ito noong 1738 ng mga Kastila bilang depensa laban sa mga mananakop at pirata. Ngayon, isa na itong historical park at museum kung saan makikita ang mga lumang gamit at larawan ng kasaysayan ng Cebu. Hi guys, 1:30 na ng tanghali. So dito kami na sa pungko-pungko sa Fuente. So try natin kung ano mga pagkain meron dito.
6:57. So, dito pa rin tayo sa city. At hindi nalalayo sa Manila ang traffic situation dito sa Cebu. Look, kanina pa kami dito, pambira. Ang traffic. Ayaw pa uli ng Metro Cebu sa Metro Manila pagdating sa traffic. Good morning Cebu! So, nandito tayo ngayon sa Malayao Travelers Inn sa Poblacion Alcoy, Cebu. So, pababa tayo ngayon ng Oslob. Check natin kung anong meron sa Oslob bukod sa whale shark. 16. Then, check natin kung hanggang saan tayo aabutin ngayon sa Cebu Loop natin. Kung aabot tayong Mualbual o kung hanggang saan. Check natin kung saan din tayo matutulog magkakamp mamayang gabi. Yun. So, samahan nyo kami guys. Let's go sa day 16 ng aming Lupalup. Let's go! So yun guys, first destination natin dito sa Oslob, itong ruins nila. So, check natin kung anong meron. Nandito na kami. Oslob. Daming inchik. Ito ang Cuartel Ruins na makikita sa Oslob, Cebu. Tinayo noong 1800s bilang barak sa mga Kastilang sundalo, ngunit hindi ito natapos. Gawa sa coral stones, ito'y nananatiling buo kahit higit isang siglo na ang nakalipas. Si baby sa motor, papunta sa Tumalog Waterfall. Happy ang baby? Ngayon lang ako dalawang beses na ako nakasakay motor. Wow! Ang tarik. Ayun yung falls. Kitang kita. Ayan, nandito kami sa Tumalog Waterfall. Ay, na ako dyan. Mamaya muna tayo. Maganda ang taas. Ang taas ng falls. Doon tayo. Ayan o. Ganda. So yung mga pupunta dito sa Cebu, particular sa Oslob, hindi lang yung whale shark yung pwede nyo puntahan dito. Ayan, Tumalog Waterfall. Ganda, solid. Napaka-solid. Ayan, oh. Tapos hindi pa ganun ka-crowded yung tao. Diba? Nandun sila lahat nagsisiksikan sa whale shark. Tayo dito nagpapalamig sa waterfall. Yeah!
time check 2:41. Nandito na tayo sa may Santander, Cebu. So nakikita niyo yung kabilang isla, Negros Island na yan. Nagpaparamdam na siya, tapusin na daw natin siya after netong Cebu. Wala lang, SKL. So hi guys, time check 5:12 na lang hapon. Nandito na kami sa tutulugan namin ngayong gabi. So ayan, pag-set up na rin ako ng camp. Nandito kami sa Punta Angkora, dito sa Badian, Cebu. So ayan, napakaganda nung campsite nila. Tapat namin yung dagat. Ayan. Then may sarili kaming CR. Ayun yung CR. Napakaganda. So magkano stay natin dito, Mami? 900. For 900 overnight. Napakaganda ng campsite. Solo namin dito. Then may dagat, may access sa dagat, may pool access. Tapos may magandang CR na malinis. Yun lang. Then mamaya palipad tayong drone. Kitang-kita rin ng view ng Osmeña Peak. Ayun. Nakikita nyo. Hala, libot ko kayo ng drone mamaya-maya. Then ngayon, punta muna kami sa dagat. Ayun guys, dito kami sa may sunset view. Ganda oh. Lubog na yung araw. Then baba muna tayo sa dagat. Tignan natin ang dagat. Yan yung view. Let's go, baba tayo sa dagat. Ng dagat. Wow! Ang ganda! Huh? Iko. Tignan nyo naman kung gaano kaganda dito sa spot na to. Mismo. Ayaw pakabog ni Cebu. Sa Negros kaya anong abutan natin? Check natin. Hindi pa tapos sa Cebu. Papakitang gilas pa sa amin. Napakasarap ng buhay. Takot yan! Good morning guys. So past 6 na ng umaga. Nandito pa rin kami sa Badian, Cebu. Sa Punta Angkora, Badian Resort. So ayan, napakaganda nung campsite nila. May ikutin natin. Ganda dito guys. Sulit na sulit yung salagang 900 per night sa car camping. Ayan. May access kayo sa pool, sa beach. Tapos may sarili kayong CR. Maganda yung CR, napakalinis. Mismo. So tara. Ngayong araw plano, baka matapos natin yung Cebu Loop ngayong araw kasi from dito sa Badian to Tabuelan, Cebu, parang 5 to 6 hours na lang siya. Tignan natin kung matatapos natin siya ngayon. Hindi naman natin minamadali. Kung matapos, tawid tayo kaagad ng Negros para doon tayo magpahinga. At tapusin na rin natin yung Negros Loop. So, let's go! Ayun yung setup namin. Ito yung sarili namin CR. Per camp. Ayan, meron din dito. May sarili silang CR dun sa kabila.
So, ito yung sa amin. Ito yung CR nila. So, ayan. Shower, tas dito yung CR. Then, may washing area din dito. Then, dun banda, malapit sa may harapan ni Tulfo. Nandun naman yung lababo for dishwashing area. Diba? Good morning! Breakfast time! 7 a.m. na. So, eto na sila. Ready na ang breakfast. Si Mommy and si Baby! So, eto. Yung mga niluto ni Mommy for breakfast. Egg, meatloaf. Yung isda. Garlic rice. Let's go! Let's go! Let's go! So hi guys, today andito na kami sa loob ng anong tawag, barko. Papajidik Mami. Guys, at hindi ako tinuruan nila magbukas nitong camera. Ako na lang talaga mag-isa guys. So, bye-bye! So hi guys, kompleto na natin ang ating Cebu loop. So dito tayo sa Tabuelan Port. Biyahe na rin tayo pabalik ng Negros para kumpletuhin ang Negros Loop. So ayan. Yeah. Negros, then tingnan natin kung saan tayo pupunta after Negros. Kung dadiretso na ba tayong Mindanao o meron pa tayong dadaanan sa Pangisla. Let's go!